Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Batas PH. Isinare nila ang utos ng Sandigan Bayan 7 Division na kung saan, kinatigan nila yung request ni Ombudsman Boying Rimulya na naisubmitan kahapon yung precautionary hold departure order. Nag-request po ang Ombudsman sa Sandigan Bayan na huwag paalisin sa bansa itong si Romualdez dahil plano niyang tumakas. Ito na, desisyon kagad, mabilis ang Sandigan Bayan. Basahin ko ang order, no? People of the Philippines versus Congressman Ferdinand Martin Gomez Romualdez. Respondent. Precautionary hold departure order. So, nandito yung, sabi dito, appears to be to the satisfaction of the court. After examining under oath the witnesses of applicant office of the Ombudsman through the office of the Special Prosecutor and the supporting complaint affidavit, that there is probable cause to believe that the respondent will depart from the Philippines to evade arrest and prosecution of crimes being charged against him, hereby orders the Commission of Immigration to hold the departure from the Philippines of the above-named respondent and to include his name in the whole departure list of the said Bureau. Let a copy of this order be furnished to the Commissioner of Immigration. So ordered, Quezon City, Philippines, April 22, nakapirma 3 Associate Justice ng Sandigan Bayan. Okay, so, strike one kung laro ng baseball or softball. Itong mga kabataan natin ngayon, parang hindi na nila alam yung softball, baseball. Itong mga edad natin, nakakalaro ako ng softball, baseball nung elementary at high school. So, wala na, strike one. Panalo si Boying Rimulya dito, talo si Romualdez. Kasi inapprove ng Congress o Kamara yung request niya na magbiyahe palabas. Mabuti na lang na agapan dito sa Ombudsman. So, lumalabas na parang totohanan na ang paglaglag kay Romualdez. At a glance, parang napakagandang development na dahil sa wakas, baka may makukulong na big fish. Kaya lang marami ang skeptical, marami ang nagdududa na baka ito drama-drama or palabas lang. Dahil hindi sila maniwala na ilalaglag nila si Martin Romualdez. So ang plano, according sa mga nababasa kong comment is, kasuhan siya, kaya lang mahina ang kaso. Pagdating ng 2028, ibabasura din. At pag naibasura yung mga kaso na yan, 5 kaso yan plunder, direct bribery, graft and corruption, indirect bribery, and money laundering. Pag matuloy ang plano, ibabasura sa 2028. Ibig sabihin, pag upo ni VP Sara, hindi na pwedeng kasuhan si Romualdez ng the same itong kaso na ito kasi mahuhulog na lang na double jeopardy. Yan ang hinala ng ilan. Kaya ako, binabantayan ko rin. At a glance, parang maganda itong ginagawa ni Boying Rimulya. Parang totohanan na. Kaya lang hintayin natin itong desisyon ng Sandigan Bayan kung mag-issue ba ng warrant of arrest na non-bailable ang mga kaso. Kung magkataon na i-recommend, sabihin ng korte na ikulong yan si Romualdez, hindi siya pwedeng magpiyansa. Wow! To me, that's a sign na totohanan na itong ginagawa ng Ombudsman. At sana nga ganun ang mangyari dahil sa wakas, magkakaroon na tayo ng hustisya. Kasi si Saldico alanganin. Yung sinasabi na nahuli na siya sa Czech Republic, wala pa. Pababalikin dito, wala pa. Baka ito, si Romualdez ang pinakamaunang
alleged pa lang pinakaunang alleged minds, one of the masterminds, dahil tatlo sila na makukulong. Kaya, sana nga makukulong. Kaya lang, ang kinakatakutan ko, baka ang ilabas na desisyon ng ombudsman is warrant of arrest, kaya lang bailable, pwedeng makapagpiyansa. Ay di, wala pa rin. Hindi pa rin siya magdusa dahil malaya Ang gusto kong makita is makulong na ang mga alleged masterminds sa pagnanakaw na ito. So, ako, binibigyan ko pa ng chances si Ombudsman Boying Rimulya, baka nga sakali. But, yung iba na nagdududa, na palabas lang ito, may karapatan kayo. Kasi nga, parang hindi kapanipaniwala na nilaglag na nila si Romualdez. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito.